Kaugnay ng balitang yan, nais ng pamahalaan na magtayo ng karagdagang planta sa Mindanao para matugunan ang power shortage roon. Kasunod nito, hinikayat din ng otoridad ang mga pribadong establishmento na gumamit muna ng generator sets para makatipid sa kuryente. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna. Karagdagang kapasidad ang solusyong ginagawa ng pamahalaan para matugunan ang mga nagaganap na rotating brownout sa Mindanao. Ayon sa palasyo, nasa mahigit 1,200 megawatts ang kailangang kuryente sa Mindanao na hindi kayang tapatan ng kasalukuyang mahigit 1,000 megawatts na supply. Gimbal na sabihin merong rotating brownouts, no? But it is not as if people are just standing idly by. Ginagawa nilang solusyon yun dahil hindi biro-biro yung walang kuryente. Tinututukan po yan na masinsin hour by hour. Nakikita ng DOE yung power situation, supply and demand, no, as the situation unfolds. Para matugunan ito, 4 na hakbang ang pinagtutulungan ng Department of Energy at Power Industry. Patuloy ang pagsasaayos sa mga hydroelectric power plants sa Mindanao, pati na rin ang coal-fired power plant sa Misamis Oriental. Gagamitin ang mga generators ng distribution utilities, pati na rin ang generator sets ng mga pribadong individual. Kaya pag medyo tight yung supply, ina-encourage silang gamitin yung sarili nilang generator, no? At i-compensate na lang sila according to the ERC approved rate. Yung tinatawag na interruptible load program. No? Sa halip na patuloy silang gagamit doon sa regular na sinusupply sa kanila, dahil sa tightness ng situation, pwede sila mag-volunteer na gamitin na lang yung sarili nilang generator para maka-augment yun doon sa total supply. Sinabi rin ni PCOO Secretary Herminio Coloma na patuloy ang pag-monitor ng gobyerno sa mga nasimula ng proyektong magbibigay ng 900 megawatts na kabuuang supply ng kuryente. These new projects include the 200 megawatt coal-fired plant of the Alsons Group and the 300 megawatt Aboitiz-owned coal-fired plant, which will both come online by 2015. Another 400 megawatts will become operational in 2016, and this is the coal-fired plant owned by PhilInvest. So 500 in 2015, 400 in 2016. So an additional of 900 over to address the current need, which is around 1,200. Dagdag ng kalihim, isinusulong din ng Energy Department ang mga reforma, gaya ng paggamit ng renewable energy mula sa biomass, tubig at araw. Paalala ng palasyo, kailangang tulong-tulong sa problema para ganap na itong masolusyonan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.